At ngayon naman ay makakausap naman natin ang spokesperson ng Philippine Ports Authority o PPA dahil marami rin palang stranded na mga pasahero until last night. So alamin natin ang update doon. Makakausap natin ang mismong spokesperson ng PPA, si Eunice Samonte. Eunice, good morning sa programang Kabayan. Danny Buenafe. Morning po, Sir Danny, at sa lahat po na nakikinig. Magandang umaga po. Magandang umaga. Thank you sa oras. For now, medyo maganda na ang panahon at lalo lang dito sa Metro Manila. Pero may report kami na tama, 600 daw na mga stranded na passengers ang naiulat dyan sa mga pantalan hanggang kagabi. Anong update doon, Eunice? Actually, dahil nga po maganda na yung panahon, no? So, yung 600 po, wala na po yan sa mga ports natin. So, initially, nasa 2,000 po pala. Actually, nitong weekend, no? Pumalo tayo sa 2,000 stranded passengers. But dahil maganda na nga po yung panahon, ngayon, we're looking at zero na, no? Wala na pong mga stranded passengers sa ating mga pantalan. Nakabiyahe na. Balik na yung paglalayag na ating mga ships po. So stranded sila. I would figure out bali yung pantalan sa Bicol, Eastern Visayas at Romblon. Ito ba yung lahat, yung karamihan nung sabi mong 2,000? Karamihan po nung mga nakaraang araw, meron tayo sa Batangas, meron din sa Mindoro, and then meron din po tayo mga stranded sa Bicol, that's correct, and sa Panay Guimaras area, marami rin po. But for now, lahat po yun ay nakaalis na rin. Nakalayag na. Pero itong yung sa Bicol, when you say Bicol, ito ba yung sa Matnog, sa Sorsogon, natatawid sa mga, di ba yun yung marami rin di ba? Yan na tatawid at saka sa Pilar, Sorsogon yata, natatawid sa papuntang Samar, di ba? Yung mga area na yan, Masbate, tama ba? Yeah, that's correct po. Meron po tayong mga stranded dyan. Itong mga nakaraang araw, particularly sa Matnog, saka sa port po natin dyan sa Sorsogon. And ating pong minamonitor yan dahil nung panahon ng kasagsagan ng bagyo, meron niyang banta ng storm surge. Pero sa ngayon po ay balik normal na po ang operasyon. Pero pag ganyan mga na-stranded sila, kasi madalas, di ba, syempre malaki yung alon, hindi sila makalayag, no? Meron naman tayong enough facilities to, let's say, ang dami yan 2,000, di ba, stranded. Nakakatulong ba ang PPA regarding do sa flight naman nila, yung mga naghihintay na, kasi hindi naman makakabalik na yan kung saan sila nagmula? Nako, tama po yan, Sir Danny. Actually, ang maganda nga po ay nakipag-ugnayan na rin ang PPA with DSWD para kasi usually po yung mga nakaraang panahon, nagpapalugaw o kaya hot meals yung PPA. So, sopas, champurado. Pero siyempre, mananawa din po ang mga pasahero. Siyempre. And then, ngayon po, meron na po tayong MOA o yung Memorandum of Agreement with DSWD. So, may mga nakaprepositioned na food packs na po sa ating mga pantalan. And yung facility, ibig sabihin, kasya ba sila? May mga modular tents that they provide? Kasi siyempre, nag-overnight na iba di ba? That's correct. Actually, hindi po natin talaga maiiwasan yung mga kababayan natin na, kumbaga, dito na matutulog sa pantalan at hindi na po makakabalik sa kanilang mga pinanggalingan. Usually, mahal ang pamasahe. Pero ang ating pong solusyon dyan, actually, kung yung pong mabibisita yung pantalan, in-improve na po yan. Meron na po tayong area, like for example, for mga PWD, for buntis, elderly. So, air condition na rin po ang ating mga pantalan, mga passenger terminal natin. So, kumbaga kung naisin man nila na magstay dito sa ating mga pantalan, pwedeng-pwede naman po. Dahil meron naman po tayo dyang mga matutulugan din at kompleto naman po yung facilities. Actually, meron po tayong mga water refilling station, charging area. Meron din po tayong mga playroom. Yung toilet, portable toilets, di ba? Portalet, di ba? Yes, pero actually ngayon po hindi na portable toilet. Meron na po tayo talagang maayos, sabihin natin maayos na mga comfort room. Kasi yan talaga yung unang binibisita din ni PPA GMJ Santiago, yung mga comfort room dahil yan talaga po ang puntahan ng mga tao. Hygiene kapag sa mga Yes, tama po yan, Sir Danny. Okay. Bali, Eunice, ibig sabihin, buti nabanggit mo yung MOA, di ba? Yung Memorandum of Agreement ba yun with the SWD? No. Kasi, di ba, meron ginawang realignment ngayon si Pangulong Marcos, di ba? Bibigyan ng enough 36 billion ang rinig ko na pondo, kadagdag yun sa DSWD, parang tulong nga dito sa mga, let's say, AIEX, no? Yung mga
individuals na affected nito mga crisis situation katulad nito. So ito, yung galing sa flood control sana, intended for flood control, ililipat nga sa DSWD. Na itanong ko ito kay Irene Dumlao eh. So sabi niya malaking tulong to. Siguro yung ganyan, yung pagpapagawa ng mga magagandang facility sa mga, let's say sa PPA na siyempre kayo may hawak ng mga ports, malaking bagay para dun sa mga hindi makapaglayag at meron silang sapat na pagkain at saka yung mga maayos na facility, kasi sabi mo nga aircon. Ang budget po ng PPA ay actually nanggagaling po sa, since it is a GOCC, so sa mga profit po ng PPA. So kapag meron pong mga, like for example, mga ginagawa sa mga pantalan, ito po ay corporate funded. And okay. it's been a long time na po na talagang ina-upgrade. Kumbaga hindi lang kapag merong may bagyo o may paparating na mga sakuna, no, saka lang ina-upgrade. Pero ito po continuous actually all year long po, no. And as we speak, tuloy-tuloy rin po yung mga pag-upgrade ng mga pasilidad natin sa ibang mga pantalan para kung sakali naman po na dumating itong mga sakuna o kaya mga disaster at malakas na bagyo, handa na po. At katulad po niya, nagagamit naman po, and right now wala naman po tayong naitala na damage at okay naman po yung ating mga pantalan. It can withstand yung mga bagyo po. So ibig sabihin for now, wala tayong reported na mga nasirang port? Wala? Sa ngayon po sa kabutihang palad, wala pa naman po. But ongoing pa rin po yung assessment since ngayon lang din po gumanda yung ating panahon. So tuloy-tuloy po tayo at ongoing po. So sabi mo wala namang problema in terms of funding, no? GOCC to. So nakakakuha naman tayo ng pondo para lang sa continuous na, 'di ba, pagpapaganda ng ating mga port facilities. That's correct po. I see. So for now, siguro gamitin nyo na itong himpilan natin. Kung meron kayong mga panawagan na dapat pang ipaabot natin sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga mahilig, di ba, syempre, makapunta doon sa mga area nila na tatawid sila sa mga ports. Nako, maraming salamat po Sir Danny sa pagkakataon na makapanawagan na rin sa ating mga kababayan. Oo, tama po. Actually, like for example, Guimaras area, since island area po yan, so talagang yung pagsakay sa mga bangka at saka sa paggamit sa pantalan natin, everyday living po nila yan. No? Pagpasok sa trabaho, pagpasok sa eskwelahan. So talagang marami pong gumagamit ng mga pantalan, especially yung ating mga kababayan in the provinces. Ano po? And ito po yung pagkakataon siguro, manawagan na rin ako sa mga kababayan natin na gagamit ng mga pantalan at may biyahe gamit ang ating mga bangka o yung mga shipping lines po natin. Mas maganda po kung sila'y pumunta sa pantalan bago po makatanggap ng mga messages. So dapat po nakakatanggap sila ng messages, text or email mula sa mga shipping lines, para bago po sila magtungo ay sure na talaga pong wala tayong kanselado at para po maiwasan din natin yung stranded, no? Online din po 24/7 yung ating Facebook page, Philippine Ports Authority. Nakalagay po dyan lahat ng mga canceled, stranded, at pinupost din po natin dyan yung updates para sigurado po na bago sila magtungo ay sure na walang biyahe. So importante kasi siguro naman advance naman yung advisory nyo, no? Baka naman ora-orada din. Siyempre nakabiyahe na sila. Pero at least binibigyan nyo sila ng time na kanselado, at least hindi na sila bibiyahe. Mga ganon, timeline. Yeah, actually po ang sistema po niyan dapat magmumula sa shipping lines yung abiso, because like for example, parang sa airline, Sir Danny, kapag nag-book sila, 'di ba? Dapat mag-text yung airline sa kanila email o kaya text message na ito ina-update namin kayo na canceled or suspended. And then sa amin naman po on the part of PPA, we also rely on the Philippine Coast Guard kapag pwede nang maglayag, and then siyempre po dapat na-update din ng mga shipping lines. Depende kung ano po yung binook nilang shipping lines, yung kanilang mga pasahero din. And us in PPA, we echo kung ano po yung mga canceled, kung ano po yung mga stranded. Dapat po nakapagbigay na rin ng sa shipping lines. And so far, okay naman po, nakakapag-coordinate naman po PPA, Marina, shipping lines, saka po Philippine Coast Guard. Sige. Maraming salamat sa mga ganyan, mga shinare mo na information para lang doon sa mga ating kababayan na bumibiyahe sa mga ports. Thank you, Eunice.